Okay, so magandang umaga. Yan. So kanina pumunta na ako dito at nag-spray lang tayo ng foliar. Yan, sa mga tanim natin. So kung mapapansin natin, medyo maliit yun sa dulo kumpara dito sa gitna. So baka nakadepende rin yan sa dami ng sunlight na nakukuha nila. Anyway, dito kailangan ko na mag-unti-unting pruning dito. So nakapag-harvest na tayo dito ng buto. At may mga ma-harvest pa tayo. So yung regarding naman sa pagtubo nila, hindi ko masyadong gusto. ito matibay eh. Ito baka kuha ko ng panibagong seedlings at itanim natin dyan. So ito naman, hinahayaan ko kasi silang lumaki. Ito para itong sweet basil para mag-flowering stage na sila. Yan. So ito yung ibang tanim natin dito. Baka sa baba na lang ako mag-continue ng ganyang process. Hindi ko sure kung anong itadagdag ko dito pero wag muna. Tapos ito na yung cucumber natin. So based dun sa mga, kasi nagpapanood ako ng kung ano-anong cucumber related video sa YouTube. Yung nakita ko mga 45 days, yan 45 days nakapag-harvest na sila. Kasi ito parang mga maliliit na tali na to. Talagang dun sila papunta. Yan, yung iba kasi na hindi pa nakapulupot, tinatanggal ko na tapos tinatali ko na dito. Yun. So sana bago pa siya mag 45 days ay nandun lang siya sa part na yon, yan, dyan. Hindi pa siya sobrang taas. Kasi siguro mga 4 days or 4 days or 5 days, 4 or 5 days, naka 1 month na sila from seed. Nung tinanim ko sila, yan o, 19. Ano ba ngayon? 15 yata ngayon eh. Yan, mga ganun. Tapos ito, yan o, may mga lumalaki dito, hindi ko sure. Hindi ko muna pinapakailaman. Pero ito sigurado ito side shoots. Sucker to. Tama ba? Natatakot din kasi ako magputol-putol pero gagawin naman natin 'yan. So ito naman cherry tomato natin mukhang okay. So gagawa na rin natin to ng ganitong klaseng style. At ito mataas-taas pa yung tubig pero dito medyo mababa na yung tubig. Pero kaya pa yan. Ito naman bell pepper natin. So hopefully hindi na madagdagan yung damage nila. Yan. So itong talong natin na suko na tayo dito sa talong ha. So naghahantay na lang tayo ng ipapalit natin dyan. Possible na iniisip ko bell pepper. Pero gusto kong ilipat na rin tong tawag dito? Mulberry. Lalabas na lang din natin. Ito yung mga talong. So suko na tayo dyan. Subukan na lang natin sila sa ibang araw. Sa ibang araw. Ayan, may ibon pa ako nakita. Nakaalis niya lang. So ito hindi ko pa naayos. Pero kasi yun nga ang balak pag na greenhouse to, pati to buo net. Para wala na akong bubuksan dito, naka-open na sila. So hopefully mag-okay yung ganun setup. Pero ayan no. Sobrang init yata siguro yan, nagkakaroon ng sunog-sunog dito. Nag-refill na rin ako ng tubig sa mga yan kahapon. Yan. So ito, wala pang nakaabang pero yan, mag-aabang tayo, 5 ulit dyan. Ito, cherry tomato dito. Palagay nyo, tutubo. Pero parang mas mabilis yung tubo ng bell pepper dito kumpara doon. So, ayun. So, isa pa sa mga discoveries yan natin ka na mangyari. Cherry tomato okay naman. So, ayan. Na hydroponics po yan ha. So, may plastic lining lang tayo dyan. Yan, plastic lang talaga. Plastic bag. Nilagyan ng tubig. So, ito may nutrient solution na yan, yan 5 yan. Yan ay yung mga container na yan. So, tatransferan ko na lang yan. Dapat pala, dinala ko nang ita-transfer ko ngayon. Nakalimutan ko pa. So, yun. Nung nakaraan, nakalimutan ko yung kwento nito. Ito, kung bakit maliit.
Yan yung napansin ko pa lang, parang kinagat ng insekto, baka ipis or kung ano man, nung lumalaki siya dun sa indoor nursery natin. Pero yan, buhay pa rin naman sila. So yung next harvest natin ito sa Sabado. Pero by Friday pa lang siguro, ibababa ko na sila. Tapos, ayan. So ito naman, nung March 16, so mga 2 weeks pa to. Nasa 2 weeks pa yun bago natin i-harvest. Pero ito naman, ang kwento naman nito, itong dalawang to, na huli, pakita nyo naman, nahuli itong dalawang to kasi hindi ko yan nilagyan ng nutrient solution noon. Nung pine-prepare ko yan, siguro nakaligtaan ko na. Makakalimutin din tayo kasi. Kaya, ayun, pasensya na. Yan, kaya hindi sila makahabol ng laki. Hindi sila makahabol ng laki. Pwede kong gawin dyan, patagalin ko pa siya ng mga 5 days or 1 week. Para lang bago ko i-harvest. Pero ang harvest niya sa akin na, hindi na siya pang benta ko siguro. Dito naman, marami tayo dito, mga seedlings. So, seedlings ng lemon basil, cherry tomato, cucumber. Yung cucumber doon parang nalalanta. Pero itong cucumber dito sa iba, kung nag-stable naman. So, titingnan natin yan mamaya. Pero ang problema natin is kung makaka-recover yung mga cherry tomato at yung bell pepper mukhang medyo nanghihina rin eh. So, bigyan pa natin sila ng mga 2 araw. Pero yung kasi, ganito kasi yung setup na ginagawa ko lagi sa basil ko at wala akong nakikitang problema. Pero medyo ma-selan yata siguro yun sa iba. Siguro masyadong naging early yung transfer ko ng cherry tomato tsaka nung bell pepper. Baka dapat mga 3 to 4 weeks. Yung cucumber naman kasi i-transfer ko na maaga. Tsaka kasi itong mga to, hindi naman sila sanay sa soil dahil sa hydroponics ko sila pinalaki. Diba? So yun, maraming factors na possibly consider ko. Pero sana may makarecover na cherry tomato. Kasi bala ko rin magkaroon ng cherry tomato sa soil. Kaya nagagawa tayo ng ganyan. Yun lang. Tatanim na lang din ulit ako. Medyo kaya naman magtanim niyan. Tapos ito, baka ito yung mga bell pepper. Paabutin ko kasi may bell pepper pa ako sa baba eh. Paabutin ko ng hanggang 1 month doon bago natin i-transfer sa soil. Medyo marami-rami pa yon. Ayun lang. So, yan. One activity is mag-transfer ng mga seedlings doon. Then, mag-prepare ulit ng mga panibagong pagtataniman. Dito kasi 5. Tapos dito, mga seedlings pa lang nilalagay ko. Pero, yan, 5 ulit yan. Yan. So, madadagdagan naman ng 12. Tama ba? 12. O, 12. Yung pwede nating itanim na lettuce. Tatanggalin lang natin seedlings doon. Kasi kung hindi natin tatanggalin, mga 7 lang madadagdag natin. So, yun lang naman. At update ko na lang kayo sa ibang araw. Bye-bye!